Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video ay magbibigay tayo ng update sa ating dumalaga na napa-AI natin last February 28 mga ka-farmers kung buntis na ba siya. So for now, under observation pa po siya. Malalaman natin sa March 28 mga ka-farmers kung wala na talagang pangyayari na rehit. Pero so far ngayon mga ka-farmers, ayan po, ngayon po ay March 17, wala pong rehit na nangyayari mga ka-farmers. So we pray po na positive po yung resulta ng ating AI mga ka-farmers at sana mabubuntis na po ang ating dumalaga. So yung si Melia na ini-AI sa kanya ng technician mga ka-farmers ay white dorok po. So, sana po talaga para magkakaroon na naman po tayo ng pangalawang inahin. Dahil itong isang inahin natin dito, ayan, yung mga biik niya ay iwawalay na po natin sa March 24 mga ka-farmers. Then sa March 28 ay malalaman din natin kung buntis ba itong dumalaga natin. So, dito sa ating mama pig, we pray na mag-hit din siya agad mga ka-farmers after maiwalay sa kanya mga biik. So, sa Sunday, ay iwawalay na namin to sila mga ka-farmers kasi kailangan pa nating i-prepare yung lalagyan nila. Yung pagwawalay kasi namin mga ka-farmers, kakaiba po siya sa ibang mga hog raisers. Yung ibang mga hog raisers, si Mama Pig po yung kunin dito. At i-retain po muna natin yung ating mga biik. Yung reason po dyan ay para hindi masyadong stressful yung ating mga biik dahil naiiwan pa po yung amoy ni Mama Pig sa loob ng farrowing pen. Pero dito sa amin mga ka-farmers, kakaiba din po. So, yung mga biik po namin ang kukunin at ilalagay po namin dito. Dito mga ka-farmers, dahil ito yung pinakamalaking kulungan namin na pwedeng magkasya yung ating 8 biik. So, ito siya. Ayan, kakargahin na naman natin yan at i-transfer po natin sa kabilang kulungan mga ka-farmers. So, ganyan po yung buhay namin dito. Yung dito kasi ng mga kulungan, maliit lang siya. Ayan, then dito, mayroong naka-occupy yung dumalaga natin. Sa ngayon kasi, meron kaming 2 farrowing pen. Pero itong isa, vacant pa siya mga ka-farmers. Hindi pa namin nalinisan dahil siya yung ginagawa naming lalagyan ng aming pressure washer. Ayan, nakasandal po yan dyan mga ka-farmers para hindi po siya mabasa sa tubig. Kaya isa po yan sa rason na itong farrowing pen namin dito ay hindi muna ginagamit. So, ito isa muna. Pero I don't know kung yung dumalaga natin ay malapit ng manganak. So, that's the time na i-transfer na po natin siya dito. Ngayon kasi mga ka-farmers na under observation pa siya, or kung maliit pa yung tiyan niya, lalo na kapag bago lang siya nagbubuntis, hindi po natin yan gagalawin mga ka-farmers para maiwasan po yung possible na miscarriage. So, ang mangyayari, i-transfer natin siya 2 weeks or 1 week before siya manganganak if ever buntis po siya mga ka-farmers. So, ayan. 2 po yung farrowing pen natin. Isa dito at isa dito. So, meron pala ako isang ka-farmer na naka-observe po talaga siya mga ka-farmers dahil dati kasi yung ginagamit namin na farrowing pen, kawayan lang siya. So, kada panganak ng aming inahin ay bibili kami ng mga kawayan at gagawin po namin yung farrowing pen or kahoy. So, mas magastos po siya mga ka-farmers. Kaya nag-comment po siya sa isa sa aking mga videos na nag-improve na daw kami kasi meron na kaming ganito. Metal na siya or mga tubo na siya mga ka-farmers. So, sa awa po ng Diyos, nakabili po kami. Pero matagal na po ito mga ka-farmers. Matagal na kasi kami sa pag-aalaga ng baboy. Pero makikita nyo, ganito pa siya kaliit. Dahil yung nagsimula din kami mga ka-farmers, wala kaming malaking puhunan na ipansimula. In fact, wala nga kaming sapat na pera na pambili ng feeds. Enough lang po talaga para sa biik na sisimula naming alagaan. So, ang nangyayari po, yung sweldo namin, dahil both single pa kami ng asawa ko dati, yan po yung pinambili namin ng feeds mga ka-farmers. So, yan po yung history kung bakit nakapagsimula kami magbabuyan. Ika 9 years na po namin ngayon. Last March 16, nag 9 years po kami mga ka-farmers. So, Kaya, merong magsasabi na ang tagal nyo na, pero bakit hindi pa daw lumaki itong babuyan natin? So, yan po kasi ang sitwasyon mga ka-farmers.
wala po kaming malaking puhunan nung nagsimula kami, at ngayon po, kung meron kaming kita, meron kaming iniipon para sa fees or sa mga other expenses mga ka-farmers, if ever, din yung iba po ay ginagastos po namin sa pagpapatayo ng bahay mga ka-farmers. Yung slow improvement po ng aming bahay. Para kahit papaano, meron talaga kaming kita mga ka-farmers galing sa baboy na masasabi po namin na kita po talaga to sa baboy. Kaya nakapagpatayo po kami ng sarili po naming bahay mga ka-farmers. So yan po ang reality. Kaya sa ating mga ka-farmers na yung parang mga mga critics, huwag po kayong magtataka na ganito lang siya. Pero yung thinking kasi namin, as long as comfortable po yung mga alaga natin na baboy mga ka-farmers, okay lang po yan. Hindi muna tayo mag-iisip ng mga malalaking bagay sa ngayon. So, yan po. So, yan po ang katotohanan mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magbibigay na lang po ako ng update sa ating mga baboy mga ka-farmers, tulad ng sa aking dumalaga, if ever nabubuntis ba talaga siya, at yung update natin dito sa ating isang mama pig na iwawalay na natin yung kaniyang mga biik. Ready na po yan iwalay mga ka-farmers dahil ang lakas na po nilang kumain at malalaki na po sila. Marami nga po yung nagsasabi mga ka-farmers ngayon, 23 days pa po nila pero malaki na daw po sila mga ka-farmers. Parang pang 1 month na po. So yan po mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye bye.